Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakagandang laban sa pagitan ng koponan ng Barangay Nebra kontra sa kanilang katunggali na Magnolia Hotshots. Manila Clasico nga ngayong Commissioner's Cup mga ropa at hindi tayo binigo ng dalawang koponan na to dahil napakagandang performances ang kanilang pinakita. Umabot nga sa crucial play ang laro na to mga ropa. Ang nangyari kasi doon sa may dulo mga ropa, nag-all 89 ng score, naging tablado ang laban, segundo na lang ang natitira dito sa may game. At napakagandang design na play ang ginawa dito ni Coach Team Cone para ipanalo ang koponan ng Barangay. Nakapuntos din si RJ Barrientos ng 2 puntos mga ropa at yung play na yan na nagpapanalo sa koponan ng Barangay doon sa may dulo. Broken play din ang nasetup dito ng koponan ng Magnolia Hotshots mga ropa, hindi sila nakapuntos para sana itabla ang laban. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to, iisa-isa at ihimay-himayin natin kung ano nga ba ang nangyari sa napakagandang laban na to at kung paano ginawa ni Coach Team Cone ang kanyang napakagandang design na play para talunin ang koponan ng Magnolia Hotshots. Napakagandang crucial play na nagpanalo sa koponan ng Barangay Nebra. Pero bago yan mga ropa, standings update muna tayo. Ang Barangay Nebra ay 2-2 ang kanilang standings. Pang-anim sila dito sa conference na to. Samantalang ang Magnolia Hotshots naman ay 2-3 ang standings. Mayroon sila 2 times winning streak. Pero pang-walo sila sa standings mga ropa at ang koponan ng Rain or Shine ay 6-0. Dominante ang Rain or Shine. Sa kalagitnaan ng Commissioner's Cup na to, wala pa silang talo mga ropa. Ngayon ito ang game analysis at breakdown sa napakagandang laban. Magnolia Hotshots versus koponan ng Barangay Nebra. Umabot sa crucial play ang laban na to. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, simulan nga natin ang game na to. Scotty Thompson ang tumirada dito para sa koponan ng Barangay sa may first half. Ngayon, nasan dyan yung mga nagsasabi na wala na daw kwenta si Scotty Thompson ngayon, na tumatanda na daw mga ropa at wala nang naiaambag sa Barangay mga ropa dahil doon sa mga first games dito ni Scotty Thompson sa Commissioner's Cup ay hindi siya nararamdaman. Pero dito nga sa game na to mga ropa, pinatunayan ni Scotty Thompson na hindi pa siya laos. Kitang-kita naman natin dyan mga ropa kung paano niya banatan sa may depensa ang koponan ng Magnolia Hotshots. Hindi siya mapigilan dito ng koponan ng Magnolia mga ropa. Si Scotty Thompson ang dahilan kung bakit lumamang ng 15 points pagtapos ng first half ang koponan ng Barangay. Tambakol nga kagad sa may first half ang koponan ng Magnolia Hotshots mga ropa. Fast forward tayo mga ropa, dito na tayo magsimula sa may third quarter. 3 minuto ang natitira dito sa may game na to. At kitang-kita natin, lumamang na dyan ang koponan ng Magnolia Hotshots. Oo mga ropa, nakakambak sila dito kontra sa koponan ng Barangay Nebra. At sa possession na to mga ropa, kitang-kita natin, Scotty Thompson na naman na nag-aawak ng bola dito sa may ibabaw. Nagkaroon ng one-on-one dyan sa may ibabaw mga ropa, pero madali lang iniwanan ni Scotty Thompson ang defender. Wala nang naka-close out doon sa may ilalim. Kaya nagkaroon ng easy 2 points dito si Scotty mga ropa, basket is good. Samantala ang koponan naman ng Magnolia Hotshots mga ropa ay sumubok dito ng pick and pop gameplay together with Xavier Lucero. Nakapukol naman ng 3-pointer mga ropa, yun nga lang nagmintis yan. At sobrang lala naman ang ginawa dito ni Polly mga ropa, naiwanan niya na yung kanyang primary defender, open layup na saan na to. Pero dumula siguro to sa kamay ni Polly mga ropa, kaya nagmintis sana ang possible easy 2 points na mga ropa. At ang masaklap dito mga ropa, kitang-kita natin, minanduhan, napakagandang move ang ginawa dito ni Scotty Thompson. Inikutan niya yung primary defender doon sa may ilalim. Kaya nagkaroon na naman siya dito ng back-to-back points. Easy 2 points na nagawa niya ni Scotty. At sa pagkakataon na to mga ropa, napakagandang setup play pa ang ginawa ng koponan ng Barangay. Tuloy Rosario mga ropa ang may hawak ng bola. At kitang-kita natin, nag-fake handoff play siya papunta kay RJ Barrientos. Sabay si RJ naman mga ropa, papunta doon sa may baseline mga ropa, naiwanan niya ng bagya dito yung primary defender. Sabay napakagandang pasa ang ginawa dyan ni Troy Rosario. Then sa outcome niyan mga ropa, nagkaroon na naman ng easy 2 points dito ang koponan ng Barangay, basket is good. At sa pagkakataon na to, bago matapos ang third quarter, pinasok dito ni Coach Team Cone itong si Nards Pinto. At nakakuha naman kaagad siya dyan ng offensive foul mga ropa. Grabe talaga ang hustle at effort depensa na ginagawa ni Nards Pinto. Sayang nga lang mga ropa, hindi na-convert ang koponan ng Barangay into points sa may buzzer beater sana ang third quarter na to. Pero still mga ropa, napangawakan na nila ang kalamangan, 69-66 ang score pagtatapos ng third quarter. Ngayon mga ropa, pagbubukas nga ng 4th quarter, 3 puntos lang kalamangan dito ng koponan ng Barangay. Dito na nagkabakbakan at nagkabigayan ng crucial moments ang dalawang koponan. At dito nga mga ropa, gumamit ka ng screen action ng koponan ng Magnolia Hotshots, pick and pop gameplay sana to mga ropa. Buti nga nakarecover dito sa may depensa itong si Norbert Torres. At dahil nga nakarecover mga ropa, yun nga lang, inatake ni Chapman dito ang depensa ni Norbert Torres. Napakagandang move ang ginawa niya ni Chapman, kaya napanis niya dito si Norbert Torres.
basket is good. Dadalawang beses sana yan mga ropa na kung saan pumuntahan ko muna ng hotshots kay Chapman at aatakin itong si Norbert Torres. Pero mas naging aware dito si Troy Rosario mga ropa, napakagandang depensa ang ginawa dito ni Troy Rosario. Pansinin natin mga ropa nung umatake na si Chapman dito kay Norbert Torres sa may left side mga ropa. Bigla ang kinat dito ni Troy Rosario yung dadaanan ni Chapman mga ropa dito sa mid left side. Kaya napilitan dito si Chapman na ipasa yung bola kay Alfaro. Ang malapit dito mga ropa, hindi nagkaintindihan dyan si Chapman at Alfaro. Turnover ang kinlabasan. Napakagandang depensa ang ginawa dyan ni Troy Rosario. At after nyan mga ropa, heto, napakagandang depensa ulit ang ginawa dito ng koponan ng barangay. Susubok nga ulit dito si Chapman at atakin dito itong si Norbert Torres pero hindi natuloy mga ropa. Pagkapasa doon sa may cutting sa may gitna, na-deflect dyan ni Ralph Koo ang pasa ni Chapman. Turnover na naman ang kinalabasan dyan para sa koponan ng Magnolia Hotshots. At ang mas malapit dito mga ropa, RJ Barrientos dito sa may kabilang banda nagmando ng bola. Binigay niya yung bola kay Norbert Torres, sabay balik dito ni Norbert Torres ang bola kay RJ Barrientos. Nakarecover sa may depensa dyan si Paulie, yun nga lang hindi yan para matapal niya ang tirada dito ni RJ Barrientos. Pumasok ang top of the key 3-pointer. Napakagandang tira, napakagandang move ang ginawa dito ni Barrientos. Basket is good. At after pa niyan mga ropa, Justin Brownlee naman nagkaroon dito ng isolation play. Nagkaroon ng pagkakataon dito si Justin Brownlee na karni ng depensa dito ni Xavier Lucero. At ganoon naman ang ginawa dito ni JB32 mga ropa. Rumecover at lumows out pa dyan itong si Chapman doon sa may lalim. Yun nga lang, wala nang pakialam dyan si Brownlee. Dalawang players ang kanyang pinanes, easy money. Kaya lumobo na sa 6 points sa kalamangan dito ng koponan ng barangay. 76-70 ang score. 8 minuto megit ang natitira dito sa may 4th quarter. Kaya mga ropa, ang tanging goal talaga dito ng koponan ng Magnolia Hotshots ay pumunta sila dito kay Chapman doon sa may ilalim sa may depensa kay Norbert Torres. Yan talaga ang tanging goal nila mga ropa. Ang atakin dito si Norbert Torres doon sa may ilalim doon sa may paint against kay Chapman. At dito nga mga ropa, sumusubok tumulong dito ay si RJ Barrientos. Yun nga lang, hindi siya puni maka-double team dyan dahil binabantayan niya din dito sila Strimosa sa may 3-point area. Kaya napakagandang move na naman ang ginawa dito ni Chapman mga ropa na iskoran niya na naman ang depensa dito ni Norbert Torres. Buti nga mga ropa, nakabawi dito ang koponan ng barangay. Justin Brownlee ang naghahawak ng bola. Sinagan siya na screen dito ni Norbert Torres mga ropa. Nakabawi dito si Norbert Torres. Kitang-kita natin, dumobble team dyan si Xavier Lucero at mag-roll doon ni Norbert Torres sa migit na. Walang close out defense ang koponan ng Magnolia Hotshots. Kaya napakagandang pass din ang ginawa dito ni JB32. Tendency outcome niyan. Nagkaroon ng easy 2 points dito. Itong si Norbert Torres, basket is good. At after pa nito mga ropa, kinarni naman ni Justin Brownlee ang depensa nitong sila Stimosa. Mismatch yan mga ropa. Kaya kinapitalize siya ni JB32. Kitang-kita natin. Dire-diretso lang si Justin Brownlee papunta doon sa may ring. Nakapag-convert na kagad siya dyan ng easy 2 points. Dalawang magkasunod dyan mga ropa, pero sa pagkakataon na to, Xavier Lucero naman ang bumapantay sa kanya. Gumamit ng screen dito si JB32. Ina-persistence ang binigay dyan ni Xavier Lucero. Yun nga lang, Justin Brownlee is different mga ropa. Nakapag-convert na naman siya dyan ng easy 2 points doon sa may paint. Back-to-back points na naginawa dyan ni JB32. At eto mga ropa, sumubok naman ang koponan ng Magnolia Hotshots doon sa may paint. Hindi si Chapman na nagmamando ng bola dito sa may paint. At kitang-kita natin nakaantabay dyan itong si RJ Barrientos na dumodouble team dito doon sa may ilalim. At napakaganda naman nagbunga yan dahil nakakuha na steal dito itong si RJ Barrientos. Nag-turnover dyan ang koponan ng Magnolia Hotshots. Pero nung pumunta na dito ang koponan ng Magnolia kay Chapman mga ropa, si Chapman naman ang pinaposte nila doon sa may ilalim. Pinapantayan siya dito ni Troy Rosario. Dinouble team kaagad siya dyan ang koponan ng barangay mga ropa, Scottie Thompson. Yun nga lang, naipasa yung bola. At napakagandang finishing naman ang ginawa din nila Stimosa. Kaya nakapag-convert ng puntos dyan ang koponan ng Magnolia Hotshots. Dalawang magkasunod dyan mga ropa kung saan nagpunta ang koponan ng Magnolia kay Chapman. At dalawang magkasunod din, nakapuntos din dito si Chapman. Kaya sa isang iglap mga ropa, lumobo na lamang sa isang puntos ang kalamangan dito ng koponan ng Barangay Nebra. Wala nang isang minuto natitira sa may game. Ito na yung sinasabi natin mga ropa, naging crucial nga ang ending nitong laro na to. At sa possession dito ng koponan ng barangay mga ropa, crucial na to. Nagpunta sila sa kanilang Michael Jordan, Justin Brownlee. Binabantayan siya ni De La Rosa. Inatake naman ni Justin Brownlee ang depensa dito ni De La Rosa. May close out doon sa may ilalim. Nakabingwit ng foul dyan itong si JB32. Nagtataka pa dyan si De La Rosa mga ropa. Dalawang free throws naman na crucial ang na-convert dito ni JB32. Kaya lumobo sa 3 puntos, 89-86 ang score. Wala nang isang minuto, crucial moment na to dito sa game na to. At nag-draw ng play dyan si Coach L.A. Tenorio
Tenorio mga ropa, at ang tumira dito sa may top of the key ay si Chapman. Yun nga lang, hindi ang magandang tira dahil magandang defense ang ginawa dyan ni JP32. Tapos ang tirada dito ni Chapman mga ropa, chinichirap nga dyan ni Mark Baroka si Chapman mga ropa dahil nga pampatalong tira yung ginawa dyan ni Chapman. Pero sa pagkakataon na to, napunta ang bola sa kupunan ng Barangay Nebra. Halos 30 seconds na nga lang natitira dito sa may game. Napunta ang bola ulit kay JB32 at binabandan siya dito ni Polly. Napakagandang defense ang ginawa dito ni Polly mga ropa. Na-clamp up niya dito si JB32 para po tumirada ng pilit na tira sa may 4-point area. At nagmintis dyan si Justin Brownlee mga ropa. Ang bilis si Mark Baroka dito sa may transition. Pumukol kagad siya na 3-pointer mga ropa. Hindi man pumasok ang tirada. Nakabingwit naman ang foul dyan si Mark Baroka. Take note, 3 lang ang kalamangan dito ng kupunan ng barangay at 3 free throws ang binigay dyan kay Mark Baroka. At ang malupit nga dito mga ropa, walang kakaba-kaba, Coffee Prince Mark Baroka, pinasok ang 3 free throws. Kaya sa isang iglap mga ropa, naging all 89 ng score. 8.2 seconds na lang ang natitira dito sa may game. Dito na pumasok yung napakaganda, napakatalinong play, crucial play na ginawa dito ni Coach Tim kung dinesign niya para manalo ang kupunan ng barangay. Ngayon mga ropa, ang nasa loob para sa kupunan ng barangay, RJ Barrientos, JB32, Troy Rosario at si Norbert Torres. At nag-iibang dito si Scottie Thompson mga ropa. Possible alam ni Coach Eli Tenorio na si RJ Barrientos at JB32 ang titirada dito sa may final shot. Or ano kaya si Scottie Thompson? Ang ginawa ngayon ni Justin Brownlee mga ropa, nandito lamang siya sa may pin dito sa may perimeter. At gumalaw na dito si RJ Barrientos, samantala kung magpapunta sa may baseline dito si Troy Rosario. Ang purpose niyan mga ropa ay diversion para malito agad dito ang depensa ng kupunan ng Magnolia Hotshots. At simpleng-simple lang to mga ropa, pagdaan dito ni RJ sa screen na sinet up ni Justin Brownlee, nakuha dito ni JB32, yung primary defender ni RJ. Ngayon mga ropa, hindi fully aware dyan si Xavier Lucero na binabantayan si Justin Brownlee na magkakaroon na ng switch. Kaya pagkakat dyan ni RJ Barrientos mga ropa, hindi alam ni Lucero na may switch na. Pasa ni Scottie Thompson mga ropa, ang bilis ni RJ. Nakarecover naman si defensa dyan si Lucero, yun nga lang uli na ang lahat. Nakapag-convert na ng easy 2 points dito si Barrientos, basket is good. Sa konting oras na hindi napaswitch dito si Lucero kay RJ Barrientos mga ropa, yun na naging pagkakamali at nagpatalo dyan sa kupunan ng Magnolia Hotshots. At dahil nga dyan, nakuha ng barangay ang kalamangan. At nga mga ropa, nagkaroon sila ng broken play doon sa dulo, hindi na nila naitabla ang laro. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa napakagandang performance na ginawa dito ng kupunan ng barangay? Panalo sila mga ropa, 2 lang ang kalamangan. Genius play ang nagpanalo sa kanila. Pwede kayo mag-comment dyan sa Urban Opinion, magkwentuhan tayo.